Hello mga guys, welcome back to DEC Studio. For today's video, magre-replace tayo ng printer head dito sa Epson TMT885. So same lang din to sa model na TMT884. So kung makikita nyo, magpe-print test muna tayo dito sa defective natin na printer. So yung gagawin natin mga guys, kukuha tayo ng functional printer head doon sa spare natin na printer. Okay, so yun, makikita nyo, faded yung left side. Kaya nga magre-replace tayo ng printer head dito. So basically wala tayong spare na bagong printer head. So yung gagawin na lang natin, kukuha tayo dun sa mga na spare natin na printer pero problem yung motherboard or yung merong mga hardware na issue, but yung printer head niya is functional. So yan na lang po yung gagawin natin para sa temporary remedy natin dito para at least magamit ulit. So yung next natin na video makikita nyo, nag-open na tayo ng screw dyan sa likod. Yan. Kinuha lang natin lahat yan ng screw. So, merong screw dyan na 5. Tapos, i-open na natin yung casing niya. So, magkaiba dun, din to sa yung video natin na sa Star Printer. Nandyan din. So, kasi yung Star Printer, hindi mo na kunin yung casing. Pero dito sa Epson, is kukunin mo talaga yung casing niya. Tsaka, niremove na natin yung dalawang screw na nakukonek dyan sa printer cutter. After na ma-remove yung printer cutter, nandyan po yung printer head. Makikita. So, yung pinagkaiba din dito sa Epson at saka sa Star, kasi yung Star no, ma-remove mo yung flex, but dito sa Epson is hindi mo siya ma-remove. Kailangan parang nakakonect talaga yung thermal head niya at saka yung flex cable. Makikita nyo yung flex cable niya, yung white, at saka ni-remove na natin dyan sa likod. Meron tayong i-remove dyan na screw, no? Parang dalawa lang. Tapos, kailangan natin i-remove yung cable niya, no? Yung white na yan. Okay. Tapos, meron din tayo kukunin na screw dyan. Dalawa. Sa left at saka right. Okay. So, kung mabilis yung video mga guys, feel free to adjust the speed ng settings dito sa video. Okay. Left hand side, merong dalawang screw. Tapos, kunin na natin yung printer head na yan. So, check nyo, merong dalawang spring yan ha. Tapos yan, kunin na natin yung printer head. Yun. So, makikita nyo guys, no? Nandyan po yung printer head na, yan po yung printer head na yan is functional yan. Okay? So, yan po yung functional. Tapos, ito. I-open na natin yung defective natin na printer. Okay? So, sa defective natin na printer, same pa rin. Kunin natin lahat, yung mga screw. Tapos, yung dalawang screw dyan sa taas, no, nakakonect sa printer cutter. Saka, kung meron kayong mga defective na mga printer na ganito, same yung mga model, dapat huwag nyong i-dispose agad, okay? Kasi meron pang mga parts na pwede nyo makinabangan. Okay? Yan mga guys, yan po yung defective natin na printer sa post 26. Yan, pinakita ko na sa inyo yung printer nya, no? Printer, yan, meron pa talagang nakadikit na electrical tape. So, nakita natin, no? Pero ipapakita ko sa inyo kung paano siya or bakit siya na damage, no? Kasi meron yan white lines yan. Makikita nyo merong white lines. Okay? So, yan po yung defective natin na printer. So, kanina, yung unang kinuha natin na printer head, galing yun sa functional na printer. Parang yung board lang yung problem niya. Tapos dito, kinuhanan na lang natin ng printer head, kasi nga dito sa defective natin na printer is okay pa naman yung board niya, at saka yung problem lang is yung printer head. So kinuha na lang natin yung printer para at least makasave tayo sa expense. Yan lang po yung ginagawa natin dito mga guys. Yan na po yung functional na printer head. Okay, so chine-check natin kung same talaga, no? Kasi yung defective natin or yung old natin na printer, yung spare is
hindi na makita yung model. Pero chine-check natin yung mga pin kung tsakto lang. Okay? So, nakita nyo, tsakto naman. Tapos, i-install na natin dito sa defective natin na printer yung functional printer head doon sa spare natin na printer. Yan lang po pagbalik ha. Double check nyo lang mga guys. Tapos, yung dalawang spring. Yan. Kabit lang ng maayos. Connect na natin ulit yung dalawang screw. Left and right. Okay. So, yun lang. Wala tayong sound effects. Okay. Kasi guys, as much as possible, kinukuha na lang natin or hindi na lang tayo gumagamit ng background music dito sa Facebook para at least, no, sure tayo na walang copyright, okay? Yan na lang. So, yan lang guys. Or mga guys, yan, i-connect na natin yung cable niya sa likod. So, make sure na lang din na makabit niya na. Pero meron tayong problem dito na na-encounter, no, yung isang pin is parang na-remove or na-backslash. Pero pwede naman yan maibalik ulit, okay? Yun. Yan na-fix na natin at saka ibabalik na natin yung cable niya doon sa port niya. Okay. So, comment down below kung meron kayong mga katanungan mga guys. Para at least ma-assist ko po kayo. Okay? Yun. So, na-connect na natin at saka input na natin yung power source. Alright. Yun. Input na natin, ilagay na din natin ulit yung thermal paper at saka mag-print test na tayo. Dito din sa Epson, mag-print test kayo. Hold yung feed at saka power on. Same lang din yan sa star printer. Yung previous video natin. Okay. So, yun, yan na. Yan na po yung printer natin. So, yung defective pala na printer is 38, post 38, at saka yung post 26, doon po yung spare na functional yung printer head. Okay, so nakita nyo na mga guys, complete na yung output niya. Okay. At saka, yan yung po yung defective na printer head, yung output niya, yung kanina, yung first na video, yung nung nag-print test tayo. Okay? So, alright. Yun lang po mag-replace ng printer head dito sa Epson TMT885. So, please share this video kung meron kayong mga kaibigan na gumagamit ng printer na to or dun sa mga store na gumagamit ng printer na to sa mga post-retail nila. So, pwede nyo to ma-share para at least meron silang idea. Retest natin ulit. Yun lang. Maraming salamat. Sa hindi pa follow ng page natin, please follow, like, comment, and share. You can support my channel by sending stars. Thank you for watching.